Jack Sports Talk. Yun na nga mga ka-sports. Hindi nga napayagan si Calvin Abueva, si Terence Romeo, si Perkins at si sino pa nga yung isa? Si Mota Utua, no? Na makapaglaro sa Asian Games. Hindi nga pinayagan ng mga committee ng ang host country na China. So ang pinalit nga sa mga nakuha, ang mga naalis, mga hindi natanggap ay si Marcio Lassiter, si Arvin Tolentino, Kevin Alas, sino yung taga San Miguel pa na isa? Siyempre CJ Perez, tsaka si Chris Ross, no? Yun na nga mga pinalit sa mga mga hindi nakuha kasi nag-beg off din kaya 5 yung pinalit kasi nag-beg off din si RR Pugoy dahil may injured yata, no? So ayun nga, ano kaya ang kalalabasan nito dahil yun nga, late na naman sa practice tong 5 bago po, although mga mga San Miguel player din to, kasama nila Pajardo. May chemistry na rin to na makasama si Pajardo dahil pwedeng no, yung kung iisipin mo, kayang parang magkakaroon to ng may chemistry na rin to dahil yung unang 5 pwedeng first 5 dito si Brownlee, mga Hinebra player, Aguilar, si Thompson, tapos si Kwame, tapos although hindi galing nga sa Hinebra dinagdag lang si Kwame, no? Tapos si Tolentino, puro mga hindi dating si Tolentino, dating Hinebra yan. So, parang Hinebra rin yan plus import na si Kwame. 'Di ba? So, parang medyo may chemistry to na ilalaban sa Asian Games. Tapos sa second 5, parang San Miguel naman si Pajardo, si Lassiter, si Chris Ross, tapos si J. Perez. Dagdag na lang ng isa kung sino, si shooter na isa. Si Oftana, no? Tingin ko naman may ububuga tong bagong batch na to, no? Dahil may may mga chemistry naman to dahil magkakakampi na to. Tsaka confident ako kay Coach Tim dahil parang sila parang hindi basta-basta papatalo si Coach Tim dahil total yun ang maganda yung mindset ni Coach Tim, dahil gusto niya talaga manalo, gold medal agad ang gusto niya. So sana nga may magandang kalabasan nitong ang bagong Gilas team natin ngayon na sasabak sa Asian Games. At kaya at least medyo nawala yung bigs natin kapag wala ni Tautuha tsaka ni Perkins ng mga laro sa ilalim, pero nadagdagan naman yung shooter natin, si Lassiter, si Tolentino, tsaka si Alas, no? May shooting din si Alas. At yun nga, magandang kombinasyon siguro niyan. Dahil si Brownlee hindi naman buwakaw si Brownlee maglaro, no? Pagka meron siyang papasahan sa labas. Nawala nga si Pugoy pero shooter din naman sila Lassiter, no? Tsaka si Tolentino. Sana nga magandang maipakita ng team na to, no? So confident ako na may pahihirapan naman to yung team ng team Gilas na to, yung makakalaban nila. Medyo mabigat-bigat lang tong Jordan sa first round ng Asian Games, no? Pero sana wag pa kampante dahil bilog ang bola. Alam naman natin yan, mahirap ang magpakampante dahil yun nga, basketball yan. So mahihirapan lang sila dahil sa Jordan, dahil nandun nga si RHJ, no? Rivalry na ito. Nagsisimula na atang rivalry ni Justin Brownlee tsaka ni RHJ, ni Jefferson. And tingin ko kayang-kaya naman to. So ano pa ba? Ano pa magandang pag-usapan natin na si Brownlee, kung magtatapat na naman sila ni RHJ, napakainit at napakagandang panoorin yan dahil makikita natin kung paano babawi si Justin Brownlee kay RHJ, no? Sana makabawi si Brownlee.
At kung sakali nga na maka second round nga ang Team Gilas, no, makapasok sa second round, at sino ba makasusunod na makakalaban nila? It's either Korea, Korea at saka ang mabigat mga kalaban nila, hindi naman Lebanon Korea, ano pa ba yung isa? Japan, Korea ata. Yun yata ang next na kalaban nila. Ngayon, kung manalo naman sila sa Japan sa second round, kung sakali lang mga kalaban nila, possible is China. Malaking posible China makakalaban nila sa finals kung aabot ang Gilas sa finals. Na yun naman ang gusto natin at gusto naman ni Team Kun na mangyari, no? Ang goal nila ngayon is gold medal, hindi lang basta bronze o silver. Gold medal, yun ang mindset, magandang mindset na na pinapa ni Team Kun sa kanyang mga sa mga players. Ano pa ba? At bawi rin si siguro may pa to. Maganda yung ngayon, yung point guard position, dahil si Thompson may pag-asa ng bumawi sa nakaraang World Cup na hindi masyadong maganda yung naipakita niya. Tapos ang backup niya o sino man magiging ang backup point guard niya si Chris Ross, matibay-tibay na point guard yan. Defensive player yan, point guard, tapos alam mo naman, medyo physical din yan. Tapos CJ Perez, yan, babawi rin yan dahil hindi yan masyado nakalaro sa World Cup. Medyo nabangko yan, lalo na sa China. Parang hindi nga ata napasok sa China yan, no? Kahit isang minuto, no? So, tingin ko babawi to si CJ Perez sa sa Asian Games. Tapos pagdating naman sa bigs, si Japet Aguilar hindi rin masyadong gamit na gamit. Pwede ring bumawi si Japet dyan, lalo na si Team Kun ang coach ngayon na mahawak sa kanya. So may papakita siguro ni Japet yung niya dyan, yung talento, tsaka yung gamit na gamit siguro siya dyan ngayon. Tapos itong si Kwame, medyo hindi rin yata maganda ang naging performance sa nakaraang Jones Cup na sinalihan nila ng Rain or Shine sa sa Jones Cup dun sa Taipei ba yun? Taipei yata ginanap yun, no? Siguro nasa lang yun, nasa sistema yan Pero sana yung hindi magandang performance ng Rain or Shine dun sa nakaraang World Jones Cup, no? Sana ngayon puro PBA players ang kasama ngayon. So sana maibawi ni Team Kun yung mga PBA players na hindi maganda na ipakita sa Jones Cup sa team ni Coach Yeng Giao, no? Siguro hanggang dito na lang muna. So mag-isip tayo ng susunod na na pag-uusapan. Mga usap-usap lang tayo, guys. So ayun muna, sa mga hindi pa nakasubscribe, talaga guys, tulungan nyo ako na makapagpatuloy ng usapang basketball, usapang sport lang dito sa channel ko at mag-grow ang aking channel. Maraming salamat guys at kita-kita ulit tayo. See you again. Bye-bye. Yeah, Sports Talk.